Sabi mo, sino ang mananatili ngayong taon? Hindi ako nagkamali. Kuya Hao, tingnan natin kung ano ang magiging resulta mamaya. Dumating na. Unang pambansang pasilidad ng Jiangcheng. Matapos ang masusing pagsusuri, ang batch na ito ay may isang pwesto lamang na maaaring makuha. Si Zhou Liang. Siya pala. Sabi ko na nga ba? Ate Hao. Ang resulta ng pagsusulit na ito, anong meron kayo? Bakit siya ang pinanatili sa ospital? Hindi ba't halata na may problema dito? Dahil hindi ako katulad niya. Na araw-araw ay umiikot sa direktor, at hindi rin ako nagbigay ng mga bagay na hindi dapat. Jiang Hao, ano bang sinasabi mo dyan? Pagsusuri sa kabuuan, hindi lang basta tinitingnan ng marka, pakikipagtulungan sa grupo, at ang mga koneksyon sa tao, mas mahalaga pa nga. Sa aspetong ito, si Zhou Liang ay mas mahusay kaysa sayo. Yung sinasabi mong hindi ka marunong makipagtulungan, tinutukoy ang nakaraang araw, pinaabot mo sa akin ang pamilya, na ibigay ang aking parangal sa iyo. Ngunit hindi ko ito nagawa, tama ba? At tungkol dito, hindi naman, di ba, ito, sobrang hindi ito totoo. May ganitong bagay pa ba? Jiang Hao, ang kapal ng mukha mo, may lakas ka pang magduda sa nakatataas. Sinisira mo ang pagkakaisa ng grupo. Sa buhay mo, huwag ka nang umaasang makalipat pa sa aming ospital. Kumuha ng mga bagay at umalis ka. Umuwi ka na. Magtrabaho ka ng mabuti. Huwag mong hayaan na ang aking mga bagay ay makaapekto sa iyo. Kapatid Hao, hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. Sadyang ikaw ang isa sa amin. Pinakamahusay. Bakit ganito ang trato sa akin? Ganyan ang lipunan. Minsan, kahit walang koneksyon, walang silbi. Walang halaga ang pagsisikap. Xiao Jiang, sandali lang. Direktor Li. Ano ang resulta ng pagsusuri sa mga pwesto para manatili sa ospital? Tiyak na nandyan ka. Hindi ako nakapagtagal. Ano? Paano nangyari iyon? Ang mga marka mo ay talagang pinakamaganda. Paano nangyari iyon? Direktor Li, si Hihay ang nagbigay ng kota kay Zhou Liang, at pinalayas pa si Hauge. Ito na ba ang mga lihim? Hihay. Hindi pwede. Dadalin kita sa punong guro. Magbigay ng hatol. Hindi dapat ganito. Hindi tayo dapat magdusa ng walang dahilan. Tara na, Hauge. Tay, anong nangyari sa'yo? Masama. Bilisan. Iwasan ang tao. Panatilihing bukas ang ventilasyon. Mabilis na suriin. Kuya Hao. Unang pambansang tao sa Jiangcheng. Binabati kita sa pagkakabit ng sistema ng Diyos na doktor. Nakatanggap ka ng bagong gantimpala, mga mata ng hari ng gamot. Itong mata, maaaring makita ang mga sugat sa katawan. Pupil ng dugo ng daga. Ito ang pupil ng dugo ng daga, kahit ako ay nakakita, ng puso at mga ugat ng pasyente. Wala nang magagawa. Ipapasa muna para sa CT at ECG. Ay, huwag siyang galawin. Hindi siya stroke. At hindi rin siya hemorrhage sa utak. Ngayon, galawin mo siya. Bibiglang tumigil ang puso niya. Jiang Hao, nasaan ka na ba? Isa kang tinanggal sa trabaho. Intern na doktor. Basta hulaan lang, naglakas loob ng mag-diagnose. Huwag mag-aksaya ng oras dito sa pagligtas ng tao. Jiang Hao, hindi ka tao ng ospital namin. Wala kang karapatan dito. Mabilis, umalis ka na. Huwag hadlangan ng pagligtas namin. Hindi ako nag-iimbento. Mayroon akong sapat na ebidensya. Ginoong He, huwag magmadali na paalisin ang tao. Baka tama ang sinasabi ni Jiang Hao. Ano ang gagawin natin kung, Guru Li?
Kung ganoon, ano ang mangyayari? Dahil sa mga walang kwentang sinasabi niya, nahuli ang pagtulong sa pasyente. Nagkaroon ng aksidente ang pasyente. Ang responsibilidad na ito. Kaya mo bang akuin ito? Ito. Dali, dali, dali. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Agad na siyang paalisin. Itong taong nakakalat. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Si Zhao Liang ay nagal iligtas ng tao. Tumigil ka. Anong nangyari? Direktor Chen, nandito ka na. Yung bagong tinanggal lang. Intern na si Zhang Hao. Palagi tayong pinipigilan sa pagtulong. At nag-aalala ng labis. Sinasabi na ang pasyente ay may cardiac tamponade. Nagdulot ito ng pagkaantala sa atin. Sa pagpapadala ng pasyente para sa pagsusuri. Sabihin mo, ang pasyente ay may cardiac tamponade. Ano ang batayan nito? Ginoong Direktor Chen, tingnan ninyo. Ang mga ugat ng leeg ng pasyente ay namamaga. Ang presyon ng dugo ay bumababa. Lahat ito ay mga tipikal na sintomas ng pericardial tamponade. Kailangan itong gawin agad na pericardiocentesis para sa dekompresyon. Kung hindi, sa loob ng 3 minuto, wala nang pag-asa ang pasyente. Direktor, halika. Direktor, huwag kang makinig sa kanya. Si Zhao Liang na ang bahala dito. Huwag kang magpakasangkot dito. Tumahimik ka. Bilisin mo. Agad na ihanda ang pericardiocentesis. Magbigay ng tulong dito. Bakit ka nakatunganga? Agad na ayusin ang tulong. Direktor, ang pericardiocentesis na ito ay isang mataas na panganib na operasyon. Ang aming departamento, kulang sa praktikal na karanasan. Natatakot na magka-problema. Paano ka naging head ng emergency? Hindi ka pa marunong sa emergency procedures. Ikaw ang unang tao sa Jiangcheng na hindi pamilyar sa emergency operations. Jiangcheng First People's Hospital. Direktor, ako na lang. Nagawa ko na ito ng ilang beses dati. Pagsusuri ng pericardium, may karanasan. Nurse. Direktor, ano ang nangyari sa kanya? Itong bagay na ito. Ay, Direktor Lee. Sandali lang. Anong nangyari? May problema ba? Ang pasyente ay matagal nang may sakit. Ang posisyon ng atay ay nalihis. Ngayon, hindi ito tamang posisyon. Kung nasa karaniwang posisyon, ang puncture para sa decompression, malamang na magdulot ng malaking pagdurugo. Kaya paano natin aayusin ang posisyon? Sa ikalimang pagitan ng tadyang sa kaliwang bahagi ng sternum. Dito pinakamalayo ang tunog ng puso, at pinakamakapal ang likido sa pleura. Dito mag-iniksyon. Mas mataas ang antas ng kaligtasan. Dito ang pinakalayo na tibok ng puso. Pinakamakapal din ang likido. Dito mag-iniksyon. Mas mataas ang antas ng kaligtasan. Ayos. Susundin kita. Ay adjust ang posisyon. Tatay. Pupunta ako. Talagang bumuti na. Kapatid na Hao, sobrang galing mo naman. Zhang Hao, ang husay ng iyong paghuhusga at gabay. Para kang textbook level talaga. Paano pwedeng mangyari to? Isa lang siyang intern. Bakit siya ang galing-galing? Sa paningin at karanasan, hindi siya pwedeng manatili sa ospital. Kung hindi, wala na akong magandang araw na makakasama. Direktor, ano ang dapat gawin ngayon? Kung mapansin ng dekano si Zhang Hao, lahat ng ginawa natin dati, hindi ba't lahat iyon ay mabubunyag? Hintayin mo akong magsalita mamaya. Si Zhang Hao, tama ba? Isang intern na may ganitong obserbasyon at kakayahang magdesisyon, talagang kahanga-hanga. Ginoong He, ito ang intern na gusto mong tanggalin. Sa tingin ko, ang kanyang antas, mas magaling pa siya kaysa sa maraming pangunahing doktor. Direktor,
Noon pa naisip ko na, hindi siya masyadong magaling makipag-ugnayan sa iba. Takot na maapektuhan ng grupo. Kaya, hindi na kailangang magpaliwanag. Pagkatapos ng 3 araw, lahat ng mga intern sa ospital sa bawat batch, muling susuriin. Yung pumasa ay mananatili at maipapamahagi sa posisyon. Yung hindi pumasa, lahat ay aalis sa ospital. Ang galing naman. Nagsimula sa probinsya at nakapasok sa isang pangunahing universidad, hanggang sa kasalukuyang klinikal na pagsasanay. Nagbigay ako ng sobrang pagsisikap sa pagsusuring ito. Kailangan kong samantalahin ito. Binabati kita, host, matagumpay na nagbigay ng gabay sa pericardiocentesis. Gantimpala sa host, pambihirang diagnosis na kompleto. Kompletong diagnosis. Ito ay isang kasanayan sa medisina, pinakapayak, at pinakaimportanteng bagay. Kapag mayroon ito, mabilis at tumpak kung may diagnose, anumang sakit. Nasaan ito? Host, maaaring nasa simulation room. Maraming beses na pagsasanay sa paggamit ng manikang pangmedisina para sa medikal na pagsusuri. Simulan na natin. 32 taong gulang, biglang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan at pamamaga. Ipinapakita ng CT scan. Ang tumor ay nagdudulot ng presyon sa bituka na nagiging sanhi ng pagkabara, kasama ng kaunting pagdurugo sa loob ng tiyan. Mangyaring tukuyin ang sanhi ng sakit at magbigay ng plano sa paggamot. Pansamantalang pagsusuri ay isang matinding pagsabog ng komplikasyon ng tumor. Magsagawa muna ng karaniwang operasyon para sa pagsusuri at alisin ang pagkabara. 2 minuto. Ikalawang tanong. Ang pasyente ay 18 taong gulang. Ngayon ay muling umuulit ang appendicitis. Nagsisigulong sa lupa. Ang panlabas na oras ay nakatigil. Ito, napakakamangha-mangha. Sa pagsusulit na ito, ang top 5 lang ang may karapatang manatili sa ospital bilang residente. Nagsimula na ang pagsusulit. Nagsimula na ang pagsusulit. Di nakatakataka na si Hao ang pangalan niya. Nakapasa agad siya ng napakabilis. Ang pagkilala sa myocardial infarction ay talagang mahirap para sa akin. Sana, umaasa akong makakakuha ng magandang resulta. Ngayon, ay aanunsyo ang mga resulta. Ang mga pumasa sa pagsusulit ay Wang Chen, o ako, Hu Tian, Wang Rui. Sagot ng 3 ay maayos at tama.
Ngunit walang mali na halata. Hauge, narinig mo ba? Nandyan ang pangalan ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa pag-aaral. Mga pangunahing paksa, yehey. Tuloy-tuloy lang. Kailangan yan. Salamat sa pagdala sa akin. At si Zhao Liang. May magandang plano siya sa paggamot ng chronic lung disease. Sa paggamit ng gamot na dapat purihin. Talagang kahanga-hanga. Direktor Chen. Bakit hindi pa nailabas ang mga resulta ni Zhang Hao? Yung huli niyang mga tanong. Ano ang sagot mo? Sa pagsusulit na ito, isang tao lang ang nakakuha ng perpektong marka, mula sa acute appendicitis, hanggang sa myocardial infarction, lahat ng tanong, nasagot, ng mabilis at tama, kahit na, nagbigay ng pinakabagong, mga pangunahing punto ng mga gabay sa paggamot, iyon ay Zhang Hao. Huwag masyadong magalak ng maaga. Ang pagsusulit sa papel ay bahagi lamang ng una, susunod na. Magpapanggap din tayo na nagsasagawa ng medikal na operasyon para masuri ang inyong mga galaw at ang inyong kakayahang mag-respond. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit sa inyong praktikal na kakayahan. Ako ang kamag-anak ng pasyente, Wang Rui. Ikaw muna ang mag-diagnose. Ako. Direktor, sa tingin ko ay bacterial gastroenteritis. Maaaring gumamit ng saline solution, pagsusuri ng sanhi ng likido, tama ang pagtukoy sa sanhi, ngunit, pangkaraniwan, unang People's Hospital ng Jiangcheng. Susunod, Chen Ming. Susunod, Zhao Liang. Sa tingin ko, ang pasyente ay sanhi ng impeksyon mula sa labas, na nagdudulot ng viral na pamamaga. Susunod, Zhang Hao. Kaya, Hao, laban lang. Ayon sa ulat, ako ay na-diagnose na, may bacterial acute gastroenteritis, kasama ang katamtamang dehydration. Magandang araw po sa pamilya. Ang pasyente ay may acute bacterial gastroenteritis infection, at may mga palatandaan ng dehydration. Kailangang agad na mapunan ng tubig, at electrolytes, kasabay ng antibiotics para sa impeksyon. Sa pagkain, maaaring kumain ng lugaw o ganito, malabnaw na pagkain. Kung may anumang problema, agad mo akong ipaalam. Ang detalyadong paraan ng paggamot na ito, ay talagang hindi katulad ng isang intern na doktor. Zhang Hao, nakapag-intern ka na dati. Oo, may naranasan ka bang humawak ng ganitong mga pasyente sa outpatient? Nakakita na ako sa mga guro ng ilang beses na lang. Kaya ganito na kami ka-close. At kanina, napaka-maingat niya. Hindi ko talaga inisip kanina, na kailangan pang ipaliwanag ito sa pamilya ng pasyente. Kapatid Hao. Natapos na ang pagsusuri, ipinahayag ko, ang panghuling kabuoang marka. Ika-5 pwesto, Wang Rui. Praktikal na pagsusulit, maraming bawas ng puntos. Nakaabot sa pagsusulit, mananatili para sa pagsasanay, mapupunta sa emergency department, matututo kasama, batayang pagsusuri at paggamot, yay! Pangalawang pwesto, Zhao Liang. Naiwan sa ospital para sa pagsasanay, naka-assign sa gastroenterology, pansamantalang nagmamasid. Ika. Pagsusulit, perpektong marka, walang kapintasan sa praktikal. Naiwan sa ospital para sa pagsasanay, ipapasa. Sa emergency department, sundan mo, si Dr. Lian, kasali sa pagtugon sa emergency. Sige. Ang galing. Kahit na nakakuha ka ng first place, anong pakialam namin? Hindi pa rin na-assign sa manghihilong na ospital. Maghintay ka lang na makita ako sa unang pambansang hospital, para sa promosyon at dagdag na sahod.
Nakita na ang host na nakapasa sa pagsusulit. Gantimpala, maliit na kasanayan sa pagtanggal ng tumor sa baga. Minimally invasive na pagtanggal ng tumor sa baga. Napakataas ng kinakailangang katumpakan sa operasyon. Ngunit sa mga kritikal na sandali, maaaring makatulong na mapanatili ang function ng baga ng pasyente. Napaka-praktikal. %100% ang kasanayan. Napakabuti. Natutunan na naman ang isang kasanayang makakapagligtas ng buhay. Pahintulot lang. Doktor. Doktor, tulungan mo ang anak ko. Dr. Lee, ang pasyente ay patuloy na umuubo at may kasamang pagdurugo. Ang chest CT ay nagpapakita na may anino sa ibabang bahagi ng kanang baga. Ngayon ay malubhang pinaghihinalaan na ito ay maagang malignant na tumor. Kailangan ng tiyak na diagnosis at tanggalin. Jiang Hao, mabilis, magpabilis ka ng detalyadong ulat sa pagsusuri. Oo. Tara na. Doktor, kumusta ang anak ko? Maaari ba siyang gumaling? Mag-alala kayo lang. Siguradong magagamot namin ang anak ninyo. Direktor. Lokasyon ng tumor ng bata, malapit sa mga daluyan ng dugo sa lung center. Karaniwang thoracoscopy na pagtanggal, lubhang mapanganib. Pagdurugo, mahihirapan kontrolin. Doktor, pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Sobrang bata pa niya. Pakiusap, tulungan niyo po siya. Ganun. Kontakin mo si Dr. Joe sa thoracic surgery para sa operasyon sa dibdib. Mas sigurong paraan. Sandali lang. Walang problema, walang problema. May doktor dito. Tito at tita, huwag munang mag-alala. Mag-iisip tayo ng paraan. Doktor. Kamusta ang anak kong babae? Ang tumor ay malapit sa malaking ugat. Delikado ito. Maghanda para sa operasyon. Jiang Hao, gusto mo bang pumasok at matuto? Gusto mo bang pumasok at mag-aral? Oo. Sige. Mga doktor na nasa training, maaari lamang manood. Bawal humawak ng anumang kagamitan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, doktor. Anong nangyayari? Pasyente, biglang nagkaroon ng pulmonary artery spasm ang pasyente. Bumaba ang presyon ng dugo. Kailangan ng oras para sa operasyon. Ngayon ay may spasm ang mga ugat. Ang sapilitang operasyon ay maaaring magdulot ng malubhang pagdurugo. Kailangan agad ipaalam kay Direktor Wang. Bago ako bumalik, mag-iniksyon ng gamot para sa spasms upang mapanatili ang kalagayan. Hindi ito simpleng spasm ng daluyan ng dugo. Ito ay dulot ng presyon ng tumor, na nagdudulot ng lokal na reaksyon. Gamitin ang thoracoscopy para sa tumpak na paghihiwalay ng tumor at daluyan ng dugo. Magtanggal muli. Tugma ito sa sitwasyon ng modelo na aking sinanay. Makakabawas ito sa pinsala. Gamitin ang thoracoscope at ultrasonic knife. Ako ang magtatanggal ng tumor. Sabi ni Dr. Zhao. Kailangan nating hintayin si Director Wang na bumalik. Ikaw ay isang residenteng doktor. Ano ang alam mo tungkol sa minimally invasive na pagtanggal? Hindi na ako makapaghintay. Kung maghihintay pa tayo, magkakaroon ng bata, nang hindi maibabalik na pinsala sa puso at baga. Ako ang may pananagutan. Tumigil ka. Nabaliw ka ba? Tachometer. Normal na ang tibok ng puso. Normal na rin ang presyon ng dugo. Paano nangyari ito? Kahit si Director Wang mula sa thoracic surgery, hindi basta-basta nagsasagawa ng minimally invasive. Ikaw na isang residente. Paano mo nagawa ito? Ang bilis naman. 10 minuto lang.
Halos nahihiwalay na ang tumor at mga ugat. Dumating na si Director Wang. Dr. Zhao, tumor, natanggal na. Ano ang natanggal? Bakit mo ginawang galawin ang kagamitan ng walang permiso? Bakit mo ginawang galawin ang kagamitan ng walang permiso? Ganito kahirap ihiwalay ang tumor. Isa siyang residente na doktor. Paano niya nagawang tapusin agad? Tapos na. Pinakamahalaga kay Director Wang ang proseso ng operasyon. Kung alam lang niya, pinayagan ko ang trainee na doktor na mag-operate. Siguradong aawayin nila ako. Zhao Yong, kumusta na ang kalagayan ng pasyente? Direktor Wang, siya iyon. Yung trainee na doktor na iyon. Wala siyang kwalifikasyon. Kinuha niya ang pasyente para sa operasyon ng tumor. Direktor Wang, sinabi ko na dati na maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Kinuha niya ang desisyon sa kanyang sarili. May kinalaman ito sa akin, Direktor. Direktor Wang, nasa kagipitan ng sitwasyon noon. Si Zhang Hao siya. Oo. Dr. Zhang Hao, napaka-eksaktong operasyon niya. Natanggal na ang tumor. Stable na rin ang bata. Anong alam mo? Pinagbabawalan niya ang buhay ng bata nang walang permiso. Naghi-joke kang. Nagsusugal. Dr. Zhao, ang sinasabi mo, ayos na. May mga patakaran ng ospital na hindi maaaring labagin ng sinuman. Ikaw, isang residenteng doktor, hindi otorisadong operasyon, mataas na panganib na operasyon sa tumor. Ito ay labag sa patakaran. Mahalaga ang mga alituntunin, o mas mahalaga ang buhay. Ikaw. Sa kaunting pagkakamali, isang buhay ang mawawala. Kaya mo bang maging responsable? Sinisiguro ko lang na, maayos ang operasyon, at tama ang pagkilos. Walang pagsisisi. Zhang Hao, tinatanggal ka na. Kuya, hindi pa oras ng uwian. Bakit mo pinalitan ang damit mo? Tinanggal ako ni Director Wang ng thoracic surgery. Tinanggal. Ha? Tinanggal. Anong nangyari? Anong kalokohan ito? Si Zhang Hao ang paborito ni Din Chen. Sino ang may lakas ng loob na magtanggol sa kanya? Zhang Hao, sandali lang. Iuulat ko ito kay Director Chen. Hello, Director Chen. May gustong magtanggol kay Zhang Hao. Sira ulo. Hindi ka matatanggol sa trabaho. Oo. Siguradong mapapanatili ko siya. Sige, hintayin kitang dumating. Ano ba talaga ang nangyayari? Wang Mingjun, bakit ka nagpasimula ng operasyon? Tinulungan ko yung babaeng may tumor sa baga. Tinanggal ang tumor. Ano? Ikaw na isang residente. Paano ka makakagawa ng operasyon sa tumor? Amang bata, hindi ko ba nasabi sa'yo na huwag gumawa ng mga mataas na panganib na operasyon bago ka magkaroon ng kwalifikasyon? Nasa sitwasyong kinakailangan ako noon. Wala akong magawa. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa maliit na batang babae. Mayroon ng pag-urong ng pulmonary artery. Kung maghihintay pa tayo sa eksperto, huli na. Nag-iimbento lang siya. Nag-iimbento lang siya. Zhang Hao, wala kang pagsisisi. Nagtatapang-tapangan ka pa dito. Tama ang sinabi ni Director Wang. May malinaw na regulasyon ng ospital. Minimally invasive na operasyon sa tumor. Kailangan ng kwalipikadong doktor. Unang People's Hospital ng Jiangcheng. Paano ka naglakas loob na gumawa ng ganito? People's Hospital ng Baocheng. Director Wang, nais din ni Zhang Hao na iligtas ang tao noon. At saka, nagmamadali ang sitwasyon. Nasa bingit ng kamatayan ang batang babae. Kung maghihintay pa, baka wala ng pagkakataon. Iligtas siya. Hindi ito dahilan para sa kanyang paglabag at ingay. Bagamat lumabag si Zhang Hao, wala naman siyang anumang pagkakamali. Ang batang babae ngayon ay nagkaroon ng operasyon sa tumor, at ang mga senyales ng buhay ay matatag din. Ikaw, isang deputy director, anong karapatan mong questionin ang aking desisyon? Ako ang guro ni Zhang Hao, at kilala ko siya. Ganito ang ginawa ni Zhang Hao. Siguradong may dahilan siya. Oo nga, si Zhang Hao ang pinakamahusay sa aming grupo. Isa siyang napakahusay na estudyante. Hindi siya magkakamali. HMPH, alam ko na hindi kayo kontento. Walang anuman. Unang doktor sa Jiangcheng. Salamat na lang may CCTV bilang ebidensya. CCTV. Sige. Tara, panoorin natin ng sabay. Zhang Hao, tungkol sa bagay na ito, may gusto kang sabihin. Talagang lumabag ako.
Pero ang buhay ay mas mahalaga kaysa lahat. At saka, sa pagkakataong may kumpiyansa ako lang ang magpapakasigurado na gagawin ko. Direktor Kwan, sobrang kalokohan niya. Malinaw na nakatala sa CCTV. Gaano siya karaso? Sige. Tara, tingnan natin ang surveillance. Sige. Apat 00-06-00-52. Wala akong maling sinabi, di ba? Isang maliit na resident doctor siya. Nagtangkang gumamit ng thoracoscope. Sobrang galing nito. 00, 20 ito 00, 52. Ang galing naman ng galaw na ito. Paghiwalayin ang ugat, walang kahit isang patak ng dugo. Ang teknik na ito. Kahit na may 10 taong karanasan na doktor sa minimally invasive, hindi siguro pwedeng ganito ka-precise. Kaka 20 minuto lang. Ito. Tapos na agad. Hindi hihigit sa 20 minuto ang kabuuan. Ang kontrol ni Jiang Hao sa thoracoscopy. Talagang kahanga-hanga. Jiang Hao, paano mo nalaman nang ganito ka-eksakto? Ang hangganan sa pagitan ng bukol at dugo ng walang pre-operative report. Kailangan kong maging sigurado. Bago ako mag-operate, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa tapos ang bata sa post-operative observation period. Hindi ito nangangahulugang walang problema sa operasyon. Yung batang babae na may tumor sa baga ay gising na at makakapagsalita ng maayos. Ang follow-up CT scan ay nagpapakita na malinis ang pagtanggal ng tumor at walang malubhang pagdurugo, walang komplikasyon. Sige na. Direktor Wang, unang pambansang federasyon ng Jiangcheng. Ang bata ay ligtas at walang masamang nangyari. Naalis ng maayos ang tumor. Ito ay nagpapakita na tagumpay ang operasyon ni Jiang Hao. Ngayon, may gusto ka bang sabihin? Jiangcheng unang tao na pangkalahatang ospital. Ang mga alituntunin ay patay. Ang tao ay buhay. Direktor Wang, halos nagdulot ka ng pagkalugi sa ospital ng isang tao. May potensyal na mga talento sa minimally invasive. Ngunit, isa sa alang-alang, na ikaw ay sumusunod sa mga patakaran. Maaaring maunawaan, Direktor Wang, Dr. Zhao. Kayong dalawa, para kay Jiang Hao, mag-sorry ka na. Jiang Hao, pasensya na, pasensya na. Jiang Hao, dahil sa mahusay mong ipinamalas ngayong pagkakataon, noong nakaraang buwan, nakuha ko rin ang lisensya sa propesyon. Nagpa siya ang ospital, na ikaw ay opisyal ng maging doktor. Sige. 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 Binabati kita, host, matagumpay na nakumpleto. Maagang pag-alis ng tumor sa baga sa pamamagitan ng minimally invasive na operasyon. Gantimpala para sa pinakamahusay na pamamaraan ng pag-alis ng banyagang bagay. Foxy 9 Needles. Pamamaraan ng pag-alis ng banyagang bagay. Isang napakakapakipakinabang na teknolohiya. Foxy 9 Needles. Ito ay isang kaalaman na matagal nang nawala. Sikreto ng 100 taong gulang na doktor. Sa kanila. Mas kumpiyansa na akong magpagaling. Kasanayan sa minimally invasive tumor removal sa lungsod. Lubos na sanay, 100%. Ngayon, nandito tayo ngayon para magdaos ng isang formal na pagtitipon. Para parangalan ng isang tao. Sa oras ng panganib, tumayo at lumaban. Gamit ang mahusay na minimally invasive na teknolohiya. Mabubuting doktor na nagal iligtas ng mga pasyente. Narinig mo na ba? Kahapon, may isang resident doctor na gumamit ng thoracoscopy. Malapit sa posisyon ng ugat, tinanggal ang tumor sa baga, walang lumabas na dugo. Tama, si Jiang Hao nga. Narinig ko na muntik na siyang maalis. Hindi ko akalain. Napakaastig ng minimally invasive na teknolohiya. Naka-assign si Jiang Hao sa emergency room. Sa emergency room ngayon, nakapasok na tayo sa larangan ng tumor. Pwede na tayong magpakitang gilas. Dapat noon pa lang ay naisip na natin na alisin si Jiang Hao. Ngayon, siya na ngayon ang sikat sa larangan ng minimally invasive surgery. Ngayon, ipapamalas natin ang mainit na palakpak. Maligayang pagdating, Dr. Jiang. Entablado.
Salamat sa iyo, Dr. Jiang. Dr. Jiang, hindi mo lang iniligtas ang buhay ng anak ko, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa paghinga. Kami ay buong pamilya. Salamat sa iyo. Ito ay lahat ng dapat nating gawin. Bumalik ka at alagaan ang mga bata. Tiyaking regular na magpa-check up. Iwasan ang pagkakaroon ng impeksyon sa baga. Bilang pagkilala, sa natatanging kontribusyon ni Dr. Jiang Hao, nagpa siya ang komite ng ospital. Promotion. Dr. Jiang Hao ay nagsimula sa aming ospital bilang isang ganap na doktor. Hindi ako sang-ayon. Matagal na bang si Jiang Hao sa ospital? Kabilang ang lahat, 1 taon lang. Dahil swerte na nakapagligtas siya ng isang bata, sukat na rin ito. Agad na naging ganap na doktor. Para bang laro lang ang mga patakaran sa ospital. Parang walang halaga. Tama si Direk He. Hindi ganun kadali ang promosyon. Tama. At sobra namang bilis ng promosyon na ito. Hindi ito karaniwan. Ano? Direktor He. Sa ospital. Laging nakabase sa kakayahan ng usapan. Sa kakayahan ni Jiang Hao. Lubos siyang karapat-dapat. At saka, nakuha na niya. Lisensya sa pagsasanay. Sa proseso. Makatwiran at legal. Ginoong He. Ang promosyon ni Jiang Hao ay isang magandang balita para sa aming departamento ng emerhensya. Bilang aming dating direktor ng departamento ng emerhensya, hindi ito angkop na tulungan mo ang ibang tao. Hindi ba't hindi ito tama? Dahil hindi ito patas. Sabi ng dean kanina, ang pag-akyat sa ranggo ay nakabatay sa kakayahan. Alam ko na sa batch na ito ng mga intern, may mga mas may kakayahan pa kaysa kay Jiang Hao. Ngunit, wala pang pagkakataon na ipakita. Siyempre, hindi ako papayag. Sino siya? Siya nga. Jiang Hao. Tama bang makipagpaligsahan ka kay Zhao Liang? Kamay sa pag-alis ng tumor. Dapat ay matatag. Tama ba? Sige, makikipagkompetensya ako sa iyo sa pagkuha ng banyagang bagay. Tingnan natin kung sino ang mas may talento. Sino ang may mas matatag na kamay? Kung ayaw mong makipagkompetensya, ibig sabihin ay swerte ka lang sa panalo. Hindi ka talaga karapat-dapat sa promosyon. Hindi ka talaga karapat-dapat sa promosyon. Jiang Hao. Ang desisyon ng korte ay hindi magbabago. Ikaw, talaga, hindi mo kailangang makipagkompetensya. Sa laban na ito, tinanggap ko ito. Ang nilalaman ng laban ay pag-alis ng banyagang bagay sa daanan ng hangin, gamit ang bronchoscope, kasabay ang operasyon ng foreign object forceps, limitadong 10 minuto, unang nakakuha ng foreign object, at may pinakamaliit na pinsala sa modelong daanan ng hangin. Ang mananalo. Sino ito? Jiang Hao. Handa ka na ba? May mas magandang akong suhestyon. Hindi ba't natatakot kang matalo? Gusto mong magpalit ng event para mag-competition? Sige. Luhod ka at humingi sa akin. Saka ako magpapasya. Zhao Liang, ang baho ng bibig mo. Mayroon ka pa bang ibang sasabihin? Sa tingin ko nagkamali ka. Ang ibig kong sabihin ay, gusto kong magdagdag ng banayad na pagyanig upang gayahin ang pag-aalala ng pasyente. Dagdagan ang pagyanig. Ngayon, mas naging mahirap ito. Madaling masira ang daanan ng hangin. Ang tagumpay na ito, baka 30% lang ang tsansa. Parang baliw yata si Jiang Hao. Paano pa kung may pagyanig? Paano makakuha ng foreign object? Pero ayaw kong pumayag. Para namang ang pakiramdam ay napaka-fail ko. Wala na. Kahit papaano, hindi naman siya magtatagumpay. Sige. Kung mag-vibrate man, sige. Sinong matatakot? Simula na ang laban. Laban. Simulan na. Nanginginig na ganito si Zhao Liang. Mukhang kinakabahan siya. Kahit na magaan ang panginginig, malaki ang epekto nito sa operator. Tingnan mo, si Jiang Hao, medyo matatag siya. Nakuha na niya, ang bilis talaga. Natapos ko na. Ganun ka bilis. Sumpa. Modelo ng daanan ng hangin ni Dr. Jiang, walang kahit anong gasgas. Mabilis pa ang pagkuha ng banyagang bagay. Swerte lang siya. May kakayahan ka. Subukan mong magkumpara ulit sa iba. Tapos na ang paligsahan. Malinaw na ang resulta.
Hindi naman basta-basta kumuha lang ng bagay. Walang espesyal dyan. Ang kasanayan ni Jiang Hao sa endoscopy. Nasa top nationwide na siya. Si Zhao Liang ay hindi talaga kalaban. Dapat pangalagaan ang mga batang ganito. Pero hindi sila magkaintindihan ni Hihay. Kaya huwag mo na akong sisihin. Tanggapin ng isang pasyenteng may matinding pancreatitis. Sobrang sakit ng tiyan. Doktor, pakiusap, tulungan niyo po ang lola ko. Siya ay biglang sumakit ang tiyan. Sobrang sakit na halos mawalan ng malay. Huwag mag-alala. Gagawin namin ang lahat para ma-save siya. Ang pasyente ay 65 taong gulang. Biglang sumakit ang itaas na bahagi ng tiyan ng 3 oras, kasama ng pagduduwal at pagsusuka. Ayon sa ulat ng CT, dina-diagnose na acute na pancreatitis. Karaniwang paggamot lang ang kailangan. Sundin lang ang proseso. Director Chen. Karaniwang sakit ito. Mas mabuting si Zhao Liang ang manguna. Kaka-promote lang ni Jiang Hao. Dapat ibigay kay Zhao Liang isang pagkakataon para magpakita. Director Bai. Ikaw ang direktor ng gastroenterology. Zhao Liang. Ikaw ang nagdala sa mga residenteng doktor. Ikaw ang magpasya. Noong nakaraan, inilabas niya ang modelo ng pancreatitis. Sanay na. Ngayon, ako ang nagbabantay. Walang magiging problema. Jiang Hao. Ngayon, gusto kong malaman ng lahat na mas magaling ako sa iyo. Halika. Iniksyon ng 0.1 mg ng octreotide, isotretinoin 1,000 unit, gamitin ang 500 ml, na may 5% na glucose na pinatamis. Una, gumamit ng somatostatin upang pigilan ang mga enzyme ng pancreas. Oo. Hindi maganda. Biglang bumagsak ang presyon ng dugo ng pasyente. Nagkaroon ng hirap sa paghinga. Lola. Kailangan mong tiisin. Bakit ganito? Akala ko ay sinusunod ko ang karaniwang plano. Lumabas na ang resulta ng blood gas analysis. Ang oxygen concentration sa dugo ng pasyente ay only 80%, kasabay ng malubhang electrolyte imbalance. Ito ay komplikasyon ng talamak na pancreatitis. Nagdudulot ng respiratory at circulatory failure. Direct Chen. Direct Bai. Si Zhao Liang. Unang beses niyang humarap sa ganitong emergency. Medyo kinakabahan talaga. Bigyan mo pa siya ng kaunting oras. Ayusin ang plano. Kaya niya to. Si Hihay ay laging nagbabantay kay Zhao Liang. Hindi na kayang maghintay ng pasyente. Mukhang ang bagay na iyon ay maaari ng pagdesisyonan. Wala siyang karapatan. Nalutasin ang problemang ito. Kailangan nating magmadali. Pakisabi sa matandang eksperto na pumunta. Mayaman siya sa karanasan. Marahil ay makakahanap siya ng solusyon. Ngunit, malubha ang kalagayan ng pasyente. Wala ng oras. Hayaan mong subukan ko. May paraan ako para mapanatili ang kalagayan ng pasyente. Biro lang. Anong kinukwento mo? Ang pasyente ay may komplikasyon ng pancreatitis. Ikaw na intern doctor. Anong mga paraan ang may isip mo? Tama nga. Jiang Hao. Hindi mo pa naranasan ito dati, na mga komplikadong kaso, di ba? Anong karapatan mo, na makialam dito? Patuloy na bumababa ang oxygen ng pasyente. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon siya ng respiratory failure. Ako lang ang may solusyon. Si Jiang Hao ang humahawak ng emergency. Palaging matapang. Marahil, talagang may tiwala siya. Sige, Jiang Hao. Pahintulutan mong gawin mo. Makikipagtulungan ang lahat sa'yo. Hindi pwedeng si Director Chen. Kung sakaling may mangyari, magagalit ang pamilya. Masisira ang reputasyon ng ospital. Kapag dumating na ang matandang eksperto, kahit na hindi na mailigtas, hindi kami ang may kasalanan. Tama ka, Direktor. Sobrang delikado ito. Katulad siya sa akin. Isang bagong graduate. Anong magagawa? Ngayon, sobrang tensyonado ang relasyon ng doktor at pasyente. Magkakaroon ito ng problema. Lahat ng naririto ay maaapektuhan. Gagawin kong garantiya siya. Anong mangyayari? Ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-atubili. Lahat. Makipagtulungan kay Jiang Hao.
Jiang Hao, anong gagawin mo sa karayom? Baliw ka, maaari mong ikamatay ng pasyente. Ang teknik na ito, mukhang napaka-propesyonal. Bakit hindi ko pa ito nakita dati? Direktor Lee, pakisabi sa akin bawat minuto. Ang antas ng oxygen sa dugo at presyon ng dugo. Sige, naiintindihan. Antas ng oxygen sa dugo, tumaas na sa 88%. 0136.7 oxygen sa dugo 636. 01 tumaas na rin ang presyon ng dugo sa 88. Nagsimula na ring tumaas ang presyon ng dugo. Naging maayos na ang paghinga ng pasyente. Ang mga palatandaan ng pagkasira ng electrolytes ay bumuti na rin. Ang galing. Anong klase ng karayom ito? Talagang na-stabilize nito ang komplikasyon. Dr. Jiang, ano bang klaseng karayom ito? Ito ay ang Foxy 9 needles. Makatutulong ito sa pag-aayos ng mga organo ng pasyente, para sa pancreatitis na dulot ng. Ang pagkabigo ng paghinga ay may pambihirang bisa, Foxy 9 needles. Nakita ko lang ito sa mga sinaunang aklat, hindi ko inasahan, na talagang magagamit sa klinika. (0136) Pitong dugo ng oxygen 26. Lahat ng mga indikasyon ay bumalik sa normal. Doktor, kamusta na ang lola ko? Matagumpay ang operasyon. Gumamit ako ng 9 na karayom ng Fuyi. Napanatili ang komplikasyon ng pancreatitis. Kailangan lang ng ilang araw na pahinga. Mabilis siyang gagaling. Doktor, salamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa lola ko. Aasikasuhin ko siya. Sa hinaharap, tiyak na may gantimpala. Huminto ka. Ginoong Chen. Anong nangyari? Hihay. Kamakailan lang. May ginawa ka ba tungkol sa ospital? Ako'y tapat sa aking mga ginagawa. Wala akong ginawa tungkol sa ospital. Ano ito? Sa itaas, mayroon kang tinanggap na suhol mula kay Zhao Liang. Nagtutok ng ebidensya laban kay Jiang Hao. Ginoong Direktor, nagkamali ako. Patawarin mo ako, Ginoong Direktor. Mula ngayon, kayo, tinanggal siya. Hauge, narinig mo na ba? Ano? Yung presidente ng Lin Group ay isang napakagandang babae, at saka, single pa siya. Sana mapakasalan ko siya. Ganitong puti at mayamang babae. Kumpleto na ang buhay ko. Nangangarap ka lang. Kumpanya ng Lin. Seremonya ng donasyon. Ngayon. Formal na. Nagsisimula. Narito. Inaanyayahan ng Pangulo ng Lin Group. Linang. Lin Kior. Sige. Bro. Ito ba ang kamag-anak ng pasyenteng nailigtas mo noong nakaraang mga araw? Siya nga. Ngayon, gusto kong pasalamatan ng espesyal ang isang tao. Siya ang nagligtas sa buhay ng lola ko. Bilang pasasalamat, ang grupo ng pamilya Lin, nagpa siya na mag-donate sa ospital. 5 milyon na yaman sa medikal na kagamitan. At ang taong ito, si Jiang Hao iyon. Dr. Jiang. Salamat po. We've been sitting here for hours now, talking on the phone. Wanna close my eyes, but don't. Dr. Jiang, binabati ko kayo sa pagiging lisensyadong doktor. Kung may oras kayo, imbitahan niyo po ako sa isang pagkain. Huwag po kayong maiyang, Pangulong Lin. Sa ibang araw na lang. Ito ang aming business card. Ako kasi ay mahilig sa mga bagay na kusang loob kong pipilitin. Ay nako, Kuya Hao, kayo po. Dr. Jiang, magkikita pa tayo muli.
Bro how? Swerte mo, pare. Ito na ang presidente ng Lin Group. Bro how? Tingnan ko nga. Nang madaling araw, patawag ang lahat. Ito ay emergency. Kakatanggap lang ng pasyenteng nawawalan ng malay. Nagsagawa ng pangunahing pagsusuri sa emergency department. Hindi matukoy ang sanhi ng sakit. Sa kasalukuyan, ang pasyente ay inilipat sa ICU. Kailangan ng tulong ng lahat. Mangyaring mag-conference tayo. Direktor Kwan. Sabi ng pamilya ng pasyente, paminsan-minsan ay nakakaranas siya ng sakit ng ulo. Pero nagpasuri na siya sa ospital. Walang malalang problema. Akala nila ay dahil sa pagod. Kaya hindi nila pinapansin. Salamat sa iyong pagsisikap. Umupo ka na, sabay nating panoorin ang pelikula. Mukhang wala namang abnormalidad sa pelikula. Oo nga. Lahat ng mga sukat ay normal din. Walang dugo sa loob ng ulo. Walang masamang epekto sa utak. Bakit siya napunta sa coma? Direktor Chen. Mga direktor. Ang pagkakoma ng pasyente ay dahil sa mga parasito sa utak. Mga parasito. Dr. Jiang, napaka-obvious ng mga parasito. Ako bang direktor ng neurosurgery? Hindi makakapansin. Tama nga, kahit nasa blood test o CT, wala namang nakitang palatandaan ng parasito. Jiang Hao, medyo wala ka sa katinoan dyan. Dito. Wala talagang anuman. Dito, may napakaliit na anino. Ay. Huwag mong sabihin, talaga namang mayroon. Jiang Hao, sobrang galing mo naman. Paano mo nalaman? HMP. Hindi rin sigurado na ang anino ay nangangahulugang may parasitiko. Posible rin na maliit na tumor ito. Ang suhestyon ko ay, magpa-CT scan ang pasyente ng contrast at MRI ng utak. Karagdagang kumpirmasyon. Sige. Sundin natin ang sinabi ni Director Lee. Agad na mag-ayos. Director Chen, MRI, Enhanced CT, at resulta ng brain MRI. Sige, ilagay mo ito sa malaking screen. Sige. Ha? Itong anino. Parang nagbago ang posisyon. Kung tumor ito, hindi talaga gagalaw ang posisyon nito. Ngayon, ang anino ay gumagalaw. Ibig sabihin niyan, ito ay isang parasitiko. Diyos ko. Ang lihim nitong ganito, Jiang Hao, paano mo talaga nalaman? Direktor Lee. Ano ang gagawin ngayon? Kailangan ng agarang operasyon. May parasito sa utak. Bawat minuto at segundo ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na pinsala, lokasyon ng parasito, at koneksyon sa sistema ng nerbiyos. Mahigpit ang pagkakakabit. Napakataas ng panganib ng operasyon na ito. Ginoong Direktor, inirerekomenda ko, agad na ipaalam sa pamilya. Kailangan nilang pumirma ng pahintulot. Walang oras na dapat sayangin. Ginoong Lee, agad na ayusin ang operasyon. Jiang Hao, sabay mong sumama sa nakaraan. Oo. Doktor, asawa ko, anong sakit ba talaga ito? Jiangcheng Jiuyi People's Hospital, may parasitiko sa utak ng asawa mo. Natutunan mo na ba siyang pakainin noon? Anumang hilaw na isda, mga hilaw na pagkain tulad ng sashimi? Wala naman. Sa amin kasi. Wala kaming pera para bumili niyan. Siya ba ay, dahil uminom siya ng hilaw na tubig sa construction site, sabi niya. Ang tubig sa gripo ay libre. Kapag nauuhaw siya, direktang umiinom. Sabi ko sa kanya ng maraming beses. Pero ayaw makinig. Siguro ito ang dahilan. Pagpasok ng mga bulate sa katawan. Pumasok sa utak sa pamamagitan ng sirkulasyon ng dugo. Kailangan na ngayong agad na oprahan. Kung hindi, delikado ang buhay niya. Doktor, pwede bang hindi na oprahan? Gamitin na lang ang gamot para alisin ang bulate. Hindi pwede. Ang virus ay pumasok na sa mga nerbiyos ng utak. Sa pamamagitan ng gamot, hindi ito maaalis ng tuluyan. Kailangan ng operasyon. Kailangan ng malaking pera. Sa Jiangcheng Hospital, mga 10,000 piso ang kailangan. 10,000. Saan ako hahanapin yung 100,000 yun? Asawa kong babae, huwag kang mag-alala muna. Sa pera, maghahanap tayo ng paraan. Ang pinaka-importante ngayon ay iligtas ang tao.
Oo, sa First People's Hospital ng Jiangcheng. Mahalaga ang iligtas ang tao, ang lakas ng Jiangcheng First People's. Hindi ka pumirma. Wala tayong magagawa para maayos ang operasyon. Huwag mo akong takutin. Anong nangyari sa'yo? Lao Wang, huwag mo akong takutin. Anong nangyari sa doktor? Masama, may mga parasito na kumakain ng mga nerbiyos sa utak. Mukhang wala ng pag-asa. Anong sinasabi mo? Old Wang, siya, wala nang magagawa. Direktor Lee, pakiusap, ako'y humihingi, pakiusap, sana, tulungan mo siya. Ate, sa kasalukuyang kondisyon ng medisina, walang makakapagligtas sa asawa mo, maliban kung nandyan si Huatuo. Kung hindi, wala rin tayong magagawa. Hindi mangyayari iyon. Diyos ko. Gusto lang naming makatipid sa tubig. Bakit kailangan niyang mamatay? Jiang Hao, anong ginagawa mo? Maaari ko siyang iligtas. Hindi na siya maliligtas. Hindi mo ba siya pwedeng payagan na umalis ng mapayapa? Nurse, diazepam, 10 mg. Intravenous injection. Prepare mannitol again, 25 mg. Establish IV access. Rapid IV infusion. Quick, oo. Dr. Jiang, paano na tayo ngayon? Susunod. Tanging ang kanyang lakas ng loob lang ang makakatulong. Direktor Lee, huminto na ang kanyang kalagayan. Nakaligtas ang pasyente. Doktor, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Iniligtas mo si Ginoong Wang ng pamilya namin. Ikaw ang aking malaking tagapagligtas. Ate, tumayo ka na. Ito ay dapat nating gawin. Sa ganitong delikadong sitwasyon, kaya mong manatiling kalmado. Talagang nakakabahala ang kabataan mo. Kumusta? Hindi ba magaling ang mga nasa emergency namin? Sa ngayon, pansamantalang nailigtas ang buhay niya. Kailan siya gising? Isa pa rin itong hindi alam. Doktor, kailangan mo siyang iligtas. Kung wala na sila Wang, paano ako mabubuhay? Pera. Pera. Basta't handa kang iligtas siya. Pera. Kahit na kailangan kong magbenta ng dugo, tiyak na makukuha ko ito. Basta't iligtas mo siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Ate, huwag ka munang mag-alala. Sa totoo lang, may isang paraan ngayon, na makakapagligtas sa kanya. Doktor, anong paraan? Ang pasyente ay nawalan ng malay dahil sa presyon ng mga parasitiko sa utak. Kailangan lang nasa pamamagitan ng operasyon ay alisin ang mga parasitiko. Maaari nang maibalik ang pasyente. Jiang Hao, nabaliw ka. Sa operasyon sa utak, kahit kaunting pagkakamali, maaaring mamatay ang pasyente sa lugar. Ngayon, ang pinakamaingat na paraan ay konserbatibong paggamot tungkol sa pasyente. Kung makakagising siya, nakadepende ito sa kanyang kalooban. Pero kung hindi natin aalisin ang parasitiko, hindi na gising ang pasyente kailanman. Akala mo ba hindi ko alam? Gusto mong subukang alisin ang parasitiko sa pamamagitan ng operasyon. Mababa ang tsansa ng tagumpay, wala pang 1%. Doktor, kahit na 1% lang ang posibilidad, handa kaming subukan. Pakiusap, iligtas mo siya. Sige. Dahil pumayag ang pamilya ng pasyente, susubukan ko na. Nurse, ihanda ang operasyon. Oo. Direktor Lee. Ang operasyon na ito, mas mabuting hayaan si Jiang Hao, na maging iyong katulong. Ano ang sinabi mo? Direktor Lee, si Jiang Hao ay bagong itinalaga bilang practicing doctor. Ito ay sapat na patunay, na siya ay may kakayahan. Totoo nga, si Jiang Hao, ang unang nakakita ng parasitiko, at saka lang, siya ang nagligtas sa pasyente, mula sa puok kamatayan. Mukhang, may kakayahan talaga ang batang ito. Okay, sa operasyon na ito, gagawin mo lang nakatulong. Salamat, Direktor Lee. Direktor, salamat sa iyo ngayon, sa pagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Xiao Jiang, kahit na nakapag-opera ka na dati, pero ang operasyon sa utak, ay hindi kasing hirap.
ng ibang mga operasyon. Ang dahilan kung bakit ka naging katulong, ay upang makapag-aral ka ng mabuti, at matuto ng marami. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Ay, oo nga, kailangan ko pang ipaalala sa iyo. Si Direktor Lee ay mula sa aming ospital, isang eksperto sa neurolohiya, mayaman sa karanasan, ngunit mayroon siyang isang ugali, na ayaw niya, na may ibang nag-uutos sa kanya. Pagpasok mo dyan, huwag kang magsalita ng walang ingat, at higit sa lahat, huwag kang gagawa ng sariling desisyon. Naintindihan mo, ha? Sige, walang problema, pasok na ako. Sige, punta ka na. Sa operasyon na ito, una nating kailangang matukoy ang lokasyon ng parasitiko para magawa nating maiwasan ng epektibo ang pagkasira sa ibang mga nerbyo sa utak. Sa kabutihang palad, malinaw ang pagkakaayos at nasa posisyon ng diencephalon. Walang problema, simulan ng operasyon. Kakaiba. Malinaw na nakikita ito sa larawan. Baka tumakas na naman ang parasito. Pwede bang maghanap sa ibang lugar? Hindi pwede. Kung mahawakan ng ibang bahagi ng utak, maaaring magdulot ito ng hindi maibabalik na pinsala. Ngunit kung hindi matutukoy ang parasito, ang utak ng pasyente ay kakainin. Hindi maganda. May pagbabago sa mga senyales ng buhay ng pasyente. Bumababa ang presyon ng dugo. Pabilis ang tibok ng puso. Kailangang alisin agad ang parasitiko. Kung hindi, delikado ang buhay. Kung mas agas ang masyadong ang ibang bahagi ng utak, maaaring agad na mamatay ang pasyente. Nandito ang parasitiko. Sigurado ka ba? Sigurado. Totoo bang nandito? Dr. Jiang, ang galing mo talaga. Bakit ganon? Hindi ko mahanap ang lokasyon ng parasitiko. Siya ay nakapagpahiwatig ng direkta. Baka ito ay pagkakataon lamang. Hindi. Imposible ito. Buti na lang at nandyan si Dr. Jiang. Ang pasyenteng ito lang ang may pag-asa. Hindi pwede. Kung magpapatuloy pa ito, ang aking autoridad ay masasagasaan. Kahit sabihin mo pa, akala mo ba hindi ko alam kung nasaan ako? Nako, tumakas na naman ang parasitiko. Hindi maganda. Tumakas ang parasitiko sa kaliwang hemispero ng utak. Gusto nitong kunin ang parasitiko mula rito. Talagang imposibleng gawin iyon. Pero kung hindi ito makukuha, direktang mamamatay ang kaliwang bahagi ng utak ng pasyente. Maaari kong kunin ang parasitiko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Komplikado ang estruktura ng kaliwang hemisphere ng utak. Huwag mo akong sabihan. Tumingin ka sa buong bansa, walang sinumang doktor na makakakuha ng parasitiko mula sa posisyong ito. Hindi ko maaalis ang parasito. Sinabi ni Director Lee na huwag akong makialam. Pero ngayon, emergency na ang sitwasyon. Hindi na pwedeng magpigil pa. Hindi pwedeng maghintay ang pasyente. Hindi kaya ng iba. Hindi ibig sabihin nun na hindi ko kaya. Director Lee, paniwalaan niyo ako. May kumpiyansa ako na maalis ko ang parasitiko. Ikaw, isang lisensyadong doktor. Ilang operasyon sa utak na ang nagawa mo. Wala ni isa. Sa mga taon ng aking karera, nakagawa na ako ng libu-libong operasyon. Ako ang ganap na autoridad sa larangang ito. Wala akong tiwala na maaalis ito. Anong karapatan mo? Hindi mo maaring sabihin, dahil may sistema ako. Ang estruktura ng kaliwang hemisphere ng utak ay komplikado, ngunit basta tama ang operasyon, maaaring alisin ang parasitiko. Madali mong sabihin. Komplikado ang mga neuron sa kaliwang utak. Gusto kong alisin ito, nang hindi nasasaktan ang mga nerbiyos sa utak. Hindi ito posible. Talagang imposibleng gawin. Ako, huwag nang magsalita. Ipinahayag ko, na nabigo ang operasyon. Dr. Ding, suturin mo ang bungo. Director Lee. Talaga bang ayaw mo nang subukan ulit? 10 taon na siyang kasama ko. Ngayon, tumutulong pa siyang magsalita para kay Jiang Hao. Ito ay malinaw na pang-aasar sa akin. Bingi ka ba? Parang hindi na ako nakakausap ng maayos. Sinabi ko na, nabigo ang operasyon. Oo. Palagi kong sinasabi, huwag magpa-opera. Ikaw pa rin ang nagpilit na magpa-opera. Ngayon, ayan na ang nangyari. Nagbigay ng pag-asa sa pasyente ngunit hindi ito magagawa. Lalabas ako para makipag-usap sa pamilya. Kailangan mo ring pag-isipan ito. Paano mo ipapaliwanag sa pamilya? Bilang doktor, hanggat may pag-asa, dapat tayong magsikap na iligtas. Pincers, anong ginagawa mo?
Sa pasyente, kailangan itong tanggalin agad. Kung hindi, delikado ang buhay. Pero si Lee ay nag-anunsyo na ng pagkabigo sa operasyon. Kung gagawa ka ng operasyon ngayon, malalaman ito ng ospital. Kailangan itong panagutan. Kung dahil sa takot sa pananagutan, ay isusuko ang pasyente. Karapat-dapat ba tayong maging doktor? Ayos, Dr. Jiang. Naniniwala ako sa iyo. Si Jiang Hao ay ang sikat na tao sa harap ng dekano. Mahusay sa medisina. Walang pakialam. Gawin na muna natin. Naniniwala rin ako sa iyo, Dr. Jiang. Doktor, okay lang ba si Ginoong Wang? Huwag mag-alala. Director Lee, siya ang pinakamakapangyarihang espesyalista sa neurosurgery sa aming ospital. Tiyak na may iligtas niya ito. Ano na ang nangyari, Ginoong Direktor? Nasa operasyon pa rin. Doktor, wala bang masama sa asawa ko? Ikinalulungkot ko, pumasok ang parasito sa kaliwang hemisphere ng utak. Walang paraan para ito'y alisin. Nabigo ang operasyon. Anong sinasabi mo? Paano mangyayari yun? Hindi. Kaliwa na hemisphere ng utak, komplikadong estruktura. Sinikap mo na, hindi ito kasalanan mo. Nasaan si Jiang? Nandyan pa siya. Hindi maganda. Director Lee, paano mo siya maiiwanan? Mag-isa sa operating room. May problema ba dito? Hindi mo alam. Noong nakaraan, sinamantala niya ang pagkakataon ng umalis ang surgeon. Bold. Sandali lang. Pupunta tayo para magpalit ng damit. Sige. Tama na. Sino ang nag-utos sa'yo na gumawa ng operasyon? Ikaw. Bakit ka ulit basta-basta na lang gumagawa ng operasyon? Ikaw. Pinagawa kitang tahiin ng pasyente. Hindi mo ba sinunod ang sinabi ko? Ngunit, nakuha na ang parasito. Kaliwa ng utak, napakakomplikadong neural network. Kapag pinilit mong kunin ang parasitiko, tiyak na masasaktan ang utak at nerbyo ng pasyente. Hindi mo inasahan na para lang mapakita ang sarili, ay gagawin mong laro ang buhay ng pasyente. Walang masyadong etika sa medisina. Ako ay nagsusumikap na hindi makasakit sa ilalim ng kondisyon ng utak ng pasyente. Nakuha ito. Hindi, Director Lee. Hindi pa panahon para mag-away ngayon. Hintayin na lang natin. Pag natapos niya ang operasyon, saka mag-usap. Naniniwala ako kay Jiang Hao. Simulan ang tahi. Pincers. Natapos na ang operasyon. Ang mga natitirang gawain ay sa inyo na. Ihatid ang pasyente sa ICU. Palaging magmasid. Kung may problema, iulat anumang oras. Sige. Kakatapos ko lang gumamit ng Foxy 9 needles para sa mga nerbiyos ng utak ng pasyente upang maprotektahan ito. Kaya masasabi kong ang mga nerbiyos ng utak ng pasyente hindi maaaring maapektuhan. Foxy 9 needles. Ang sinasabi mo ay, ang nawala ng siyam na tinik ni Foxy. Director Lee, marahil hindi mo alam na si Jiang Hao ay may ganitong kahusayang kasanayan. Matapos naming makita noon, lubos kaming nabigla. Kaya nga, sabi ko lang, ilagay mo na lang yung puso mo sa tiyan mo. Bastos na bata. Ngayon, ikaw na ang star doctor ng departamento natin. Director, hindi pwedeng basta gano'n na lang to. Director Lee, tapos na ang operasyon. May iba pa bang katanungan? Walang problema sa operasyon. Pero si Jiang Hao, kung mananatili siya sa iyong emergency room, may problema na. Kailangan kong makuha siya. Direktor,
Nang hinukay mo ako, nangako ka sa akin, tungkol sa neurosurgery. Ako ang may kapangyarihan dito. Ito ang aking operating room. Walang pahintulot ko, na gumawa ng operasyon. Sa tingin ko, ang bagay na ito, dapat itong seryosong harapin. Director Lee, si Jiang Hao ay talagang nagmamadaling tumulong. Wala naman siyang ginawang mali, Ginoong Din, tungkol sa bagay na ito. Hindi mo maaring isisi lahat kay Jiang Hao, di ba? Director Lee, itong bagay, ipapaliwanag ko sa'yo. Direktor, magandang balita, yung batang si Jiang Hao, muling nagsagawa ng operasyon ng walang permiso. Inireport ito ni Director Lee mula sa neurosurgery, sa ospital. Sinasabi na tatanggalin siya. Ano? Direktor Wang, yung batang si Jiang Hao, noong nakaraan, pinahiya tayo. Kung talagang matatanggal siya, tingin ko sa susunod sa emergency at mga klinika, sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na maging mayabang? Ayoko nang makipagtalo sa'yo, humakbang ka. Bagaman si Jiang Hao ay padalos-dalos sa kanyang mga gawain, talaga namang may potensyal siya. Dapat sana ay makuha siya sa aming thoracic surgery, bago siya pumili ng departamento. Ngayon, nagkagulo pa. Hindi pwede. Ano man ang mangyari, kailangan siyang iligtas. Ginoong Wang, anong bagay ang nagmamadali ka? Ginoong Bai, mayroon akong mahalagang bagay. Mag-usap tayo sa susunod. Minsan, nagmamadali din naman. Si Xiao Liu, si Lao Wang ay sobrang nagmamadali. May malaking nangyari ba sa thoracic surgery? Wala naman. Kasi kanina, parang narinig ni Director Wang, na si Jiang Chonang, emergency department ay matatanggal. Kaya't nagmamadali siyang umalis. Ano, si Jiang Hao ay matatanggal. Hindi nakapagtataka na sobrang nagmamadali si Wang Mingjun. Akala ko gusto niyang agawin ang tao ko. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maunahan niya. Ginoong Chen, matagal na akong nagtatrabaho sa industriya na ito. Walang doktor na magtatangkang gumawa ng operasyon sa aking silid opera, nang walang pahintulot. Ito ay talagang kalokohan. Direktor, noong panahong iyon, nagmamadali ang sitwasyon. Mahalaga ang buhay. At saka, ako ay nasa. Kapag sigurado na, saka magsisimula ng operasyon. Direktor Lee, ganun din si Jiang Hao, para mailigtas ang tao. At saka, may karanasan na rin siya dati. Yung mga karanasan sa operasyon, yung mga maliliit na operasyon, may kukumpara ba sa operasyon sa utak? Ang komplikasyon ng operasyon sa utak, mas malaki pa kaysa sa inyo iniisip. Pero, naging matagumpay ba ang operasyon? Walang masyadong problema ang pasyente. Director Lee, walang dahilan para palakihin ang mga bagay na ito. Hindi ba? Swerte lang siya. Direktor, si Jiang Hao ay nagsagawa ng operasyon ng walang pahintulot. Malubhang nilabag nito ang mga patakaran ng ospital. Dapat itong parusahan ng mabuti. Si Direktor Li ba ay nagalit? Ang init ng ulo mo. Direktor Chen. Ayon sa mga kaugnay na regulasyon ng ospital, talagang dapat agad na tanggalin si Jiang Hao. Direktor Lee, ano sa tingin mo? Hindi naman. Kakatapos lang maging lisensyadong doktor. Ang bilis naman. Madi-dismiss na agad. Direktor Chen, si Jiang Hao ay talagang nagmamadali na makatulong. Naiintindihan naman. Pwede bang huwag siyang i-dismiss? Bastos ka. Kakagraduate mo lang bilang doktor. Nawawala ka na sa landas, di ba? Huwag magpahuli, magmamadali kang mag-sorry kay Direk Lee. Tara na, unahin mong mapanatili ang trabaho mo. Direk Lee. Hindi naman kailangang gawing komplikado ang pagtanggal nito. Ano, Director Lee, ano sa tingin mo ang pinakamainam na solusyon? Si Jiang Hao ang doktor ng emergency department ninyo. Dahil hindi naman kayo makikialam, hayaan na lang natin ang neurosurgery na humawak. Kanina, gusto mo akong tanggalin, di ba? Bakit ngayon? Sabi nila kailangan kong pumunta sa neurosurgery. Si Director Lee na ito, ano ba talaga ang pinaggagawa niya? Jiang Hao, kumusta? Ikaw, sang-ayon ka ba? Hindi ako sang-ayon. Direktor Bai, Direktor Wang, paano kayo nakarating dito? Direktor, noong nakaraang beses, si Jiang Hao, ang nagsagawa ng operasyon sa puso. Napaka-sukses. Mahusay siya sa cardiac surgery. Bakit hindi ganito? Papasukin siya sa puso. Ako ang magdidisiplina sa kanya. Baliw ka. Dapat siya sa akin. Pinakaangkop sa gastroenterology. Kung may magdidisiplina, ako ang gagawa. Jiang Hao, pumunta ka sa aking gastroenterology. Sa loob ng 3 taon, siguradong magiging direktor ka. HMPH. Kailan pa kayo dalawa nagkaroon ng pagkakataon na magsalita?
Pumunta ka sa aking neurosurgery. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng medisina. Mukhang nakikita ko na. Kayo. Parang nananakaw kayo ng tao. Lowly. Ngayon mo lang napansin. Kayo. Hindi kayo sumusunod sa tamang paraan. Anong pakialam kung hindi kayo sumusunod? Basta, gusto ko si Jiang Hao. Pumunta ka sa aking puso na pang-surgery. Kayo na lang sa gastroenterology. Sige na. Saan tayo pupunta? Kailangan pa rin makinig sa sariling kagustuhan ni Jiang Hao. Jiang Hao, saan mo gustong pumunta? Ilan kayo? Sama-sama, halos ilang daang taon na kayo. Bakit parang mga bata pa rin kayo? Nagmamadali. Jiang Hao, kailangan mong pag-isipan ito. Lin Ika, kapag napili na. Hindi na ito pwedeng palitan. Oo, Jiang Hao, ang trabaho sa emergency department ay kilalang mahirap. Ayaw mo bang magpahinga ng kaunti? Tama. Ang sahod at performance namin sa cardiothoracic, mas mataas ito kumpara sa emergency department. Manatili ka sa emergency. Hindi ka kailanman magiging eksperto. Ang sinasabi ninyo, sa harap ng aking sistema. HMPH, lahat ay mga ilusyon. Sa tingin ko, ang dami ng pasyente sa emergency room araw-araw. Napakalaki, mas kailangan ko dito. Magandang sinabi, kami na mga doktor. Saan man may pasyente, dapat nandito kami. 3 direktor. Dahil, ito ang kagustuhan ni Jiang Hao. Tayo. Dapat kong igalang ang kanyang pagpili. Sige. Napagkasunduan na. Sige lahat, bumalik na sa trabaho. Kuya Hao, alam mo ba? Anong nangyari? Ang presidente ng Lin Group, si Lin Qiaor, ay katulad natin, na nag-aral sa medikal na universidad. Nag-intern pa siya sa ospital natin. Pupunta ako. Talagang dumating ka. Ginoong Lin, kilalang kilala na kayo, di ba? Siya ay nag-aaral ng master's degree. Kailangan dito, sa inyong emergency department, pagsasanay sa clinical, Director Lee. Kaya ibibigay ko na ang tao, sa iyo. Narinig ng lahat, kailangan ninyong alagaan si Ginoong Lin. Magandang araw sa lahat. Sige, sige, sige. Ako si Lin Qiaor. Walang kailangang tumawag sa akin na Ginoong Lin. Tawagin niyo akong Dr. Lin o Qiaor. Ayos lang. Kakadating lang ni Dr. Lin. Hindi pa siya pamilyar. Sino sa inyo? Gusto niyang dalhin siya sandali. Ako ang bahala, Director. Ako na, Director. Ako na. Trabaho sa emergency. Ako ang pinakapamilyar. Kung ako ang magdadala, mas maganda kung si Ginoo Lin ang gagawin. Kung ganun. Jiang Hao, ikaw ang magdadala kay Ginoong Lin. Bakit hindi ako ang magdadala? Dr. Jiang, nagkita na naman tayo. Dr. Jiang, nagkita na naman tayo. Oo nga. Sobrang swerte. Walang swerte dito. Talagang pumunta ako sa ospital na ito, para sa clinical practice. Inutusan ako ng director na sumunod sa iyo para matuto. Mag-add ka sa WeChat. Dapat lang, di ba? Ngayon, tayo rin ay galing sa parehong guro. Ako ay graduate student, ikaw ay undergraduate, kaya dapat mo bang tawagin akong Ate Guro. Guro. Ate. Doktor. Doktor. Doktor, tingnan mo ang asawa ko. Tao, tulungan siyang humiga. Qiaor, kumuha ka ng ulat. Okay. Doktor, masakit ang tiyan ng asawa ko. Pakisilip nga, may problema ba ang bata? Sobrang sakit. Malapit na akong manganak. Dr. Jiang, lumabas na ang ulat. Mga resulta ng pagsusuri, ito ay acute appendicitis. Ngunit ang buntis ay 6 na buwan na. Kung hindi aalisin ang appendix, malamang na magdudulot ito ng maagang panganganak o pagkalaglag. Kung seryoso ang sitwasyon, maaaring ikasama ng buhay. Ano? Magkakaroon ng panganib sa buhay. Doktor, ano ang gagawin natin? Kailangan operahan. Tadtere ng appendix. Sige. Makinig ka sa doktor. Ayaw ko ng operasyon. Huwag kang mag-alala. Ang pag-aalis ng appendix ay maliit na operasyon lang. Walang panganib dito. Hindi pwede.
Kailangan ng anesthesia sa operasyon. Pero nahirapan akong magbuntis. Kakabuntis ko lang. Pero kung hindi ka magpapa-opera, maari kang malagay sa panganib sa buhay. Doktor, pakiusap. Gusto kong iligtas ang bata. Maaari mo bang isipin ng isang paraan? Kung hindi magpapa-opera. Oh, maari bang walang anesthesia? Imposible. Hindi gagamitan ng anesthesia. Mapanganib ang buhay mo. Jiang Hao, mag-isip ka ng paraan. Walang ina. Gusto niyang makita ng malinaw na nawawala ang anak niya. Dapat ingatan ang buntis. Kailangan din ng bata ng proteksyon. Hindi ba? Walang paraan para sa parehong kapakinabangan. Nakatukoy ang host sa mahirap na desisyon. Gantimpala, world-class na teknolohiya sa appendix. May paraan na ako. Xiao Jiang. Ito. Walang anesthesia. Direktor, maniwala ka sa akin. Maaari kong gamitin ang Waxy 9 needles upang hadlangan ng sakit ng buntis. Kaya't kami ni Kiaor ay tutulong sa iyo. HMM. Medyo masakit kapag tinusok. Mabilis lang itong gagaling. Walang anuman. Para sa bata. Kaya kong tiisin. Kutsilyo. Kamusta ang pakiramdam? Ha? Nagsimula na ba? Wala akong naramdaman na sakit. Hindi kita niloloko, di ba? Sipit. Doktor, bakit ang bilis niyo lumabas? Wala bang nangyari sa asawa ko? May nangyari ba? Natapos na ang operasyon. Natural na lumabas kami. Ano? Pumasok lang sa operating room. 10 minuto. Kayo ay nagtagumpay na. Ngayon ay naranasan na namin. Kakayahan ni Dr. Jiang, di ba? Sa pagkakataong ito, salamat kay Dr. Jiang. Napaka-sukses ng operasyon. Nailigtas ang mag-ina. Pareho silang ligtas. Salamat, Doktor. Nailigtas mo ang buhay ko. Nagmamalimos ako sa iyo. Tumayo ka na. Ito ay dapat nating gawin. Pagkatapos ng operasyon, maging maingat sa iyong asawa. Kung may problema, makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Sige, ayos. Hindi ko inasahan si Jiang Hao na ganito kalakas. Mukhang siya ang pinakamahusay na nagtapos sa taong ito. Walang iba kundi siya. Bakit ka nakadamit ng formal? Mayroon bang kaganapan? Huwag ka nang magtanong ng sobra. May sorpresa sa aktibidad ngayon. Magbihis ka ng maayos, para karapat-dapat ka, sa sorpresa. Sundin mo lang ang sinasabi ko. At saka, sama-sama tayo pupunta. Hindi naman pwedeng sobrang casual lang. Talaga bang ganun? Kuya Hao, tapos na ba? Malapit nang magsimula ang seremonya. Umalis na tayo. Dumating na. Hindi ka ba nakakita? Hindi mo ba nakitang nandito si Dr. Shuko? Umalis ka na. Oy! Hindi ba tayo ito? Si Jiang Hao, ang top student noong med school, hindi ba? Bakit? Matagal ka na bang nasa emergency department? Nabubulabog na ang mga mata. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Shu Wei, anong ibig mong sabihin? Bilang inyong dating leader. Siyempre, dapat akong mag-alala sa mga dating kaklase. Kumusta? Madalas bang abala sa emergency? Dr. Shu. Bakit ang isang intern ay sobrang busy? Siguro, para lang, magtanggal ng mga tahi sa pasyente, tumutulong sa nurse, magbigay ng mga gamit o iba pa. Oo nga. Saan ka pa? Sa ospital ng lungsod. Araw-araw ay kasama ang mga eksperto, at kumakatawan sa ospital ng lungsod. Partikular na dumating para makipag-usap kay Ginoong Lin, tungkol sa pakikipagtulungan sa medisina. Kailangan mo pa bang sabihin yan? Yung mga pakikipagtulungan ay sa iyo na. Huwag hadlangan ng aming daan. Bakit? Naiinggit ka. Noong araw, anong pakialam kung mas mataas ang grado mo kaysa sa akin? Ngayon, kaya kong makipag-usap sa Ginoong Lin ng Lin Group para sa pakikipagtulungan. At ikaw ay nasa emergency room na parang hayop. Yun ang agwat. Ginoo Lin, tingnan mo nga.
Ginoo Lin, ako si Shu Wei. Ngayon nakipag-usap ako sa sekretarya mo tungkol sa pakikipagtulungan. Katatapos lang naming kumpirmahin ang isang medikal na proyekto. Medyo naantala lang ng kaunti. Tiyak na ba ang tao na iyon? Tiyak na. Anong sinabi mo kanina, Ginoong Lin? Ako yung makikipag-usap sa'yo. Yung tungkol sa kolaborasyon, tungkol sa proyektong pangkalusugan. Na-verify ko na kay Jiang Hao. Siya ang pangunahing, responsable ng proyektong ito. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang makipag-ugnayan sa aming kumpanya. Hayaan mo siyang humawak nito. Isa lang siyang baguhan. Paano siya makakaintindi ng pakikipagtulungan sa proyekto ng medisina? Oo nga, Ginoong Lin. Si Dr. Shu Ai. Isang residenteng doktor sa ospital ng lungsod. Napakahusay ng kanyang kasanayan. Mas magaling pa siya. Tama. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, makakamit niya ang tagumpay sa lungsod ngayong taon. Pinakamahusay na bagong doktor na gantimpala. Hindi na kailangan. Tungkol sa proyekto. Ako ay nakikipag-ugnayan lamang kay Jiang Hao. Dr. Shu, walang pagmamadali. Hintayin mong makuha ang bagong gantimpala. Ginoong Lin, alam na. Ikaw talaga ang pinakaangkop na tao. Abangan mo na lang. Sandali lang, ako ang magtatapos. Alam na ni Senior Lin. Sino talaga ang may kakayahan? Pumili na makipag-cooperate sa akin. Anong meron? Ang saya-saya dito. Ginoong Chen. Sino ka? Ginoong Chen. Ako si Shu Wei mula sa Medical Institute. Noong mga nakaraang araw, nagpunta ako para magsumite ng mga kaso para sa parangal. Nakita, isipin mo ulit. Oh. Hindi ko matandaan. Mahalaga ang mga pangunahing bagay. Jiang Hao, sa wakas, natagpuan kita. Direktor, may kailangan ka sa akin. Siyempre mayroon. Sa lungsod ay magbibigay ng parangal para sa bagong masigasig na doktor ng taon. Partikular na kinikilala, ang pinakamahusay na batang doktor. Ako ay dumating dito sa emergency room para sabihin sa inyo, Dr. Shu. Siguradong sayo ang parangal na ito. Basta alam ni Din Chen at Ginoong Lin ang iyong kahusayan. Tiyak na magiging humahanga sila sa iyo. Hindi mo na kailangang sabihin. Ang mga kaso na isinubmit ko ay talagang mataas ang antas ng hirap. Ang gantimpalang ito, sigurado na ako. Pagkatapos ng pagsusuri ng eksperto sa lungsod, ang nagwagi sa taunang bagong talento ng aming ospital ay maraming beses na, sa mga kritikal na sandali ay nagsagip ng buhay, gamit ang kanilang husay sa medisina, pagpasa sa mga hamon. Jiang Hao. Ayos. Ginoong Direktor, nagkamali po kayo. Ang kaso ko ay mas mataas ang halaga kaysa sa kanya. Ito ay sinuri ng mga eksperto sa lungsod. Walang duda. Karapat dapat talaga. Magpatuloy lang. Salamat, Ginoong Direktor.